itinatago at hanggang ngayon ay hindi pa matuklasan. Kailan siguro ito ay di, sa aking paniniwala ay di yung final judgment. Kaya lamang sa kabilang buhay pa yun. At yun na yun din, doon na sa tinatawag natin final. Kasi may dalawa tayong pagkaunawa na pag-uusga. Yung una ay yung personal. Tayo at ang Diyos. Hindi pa nila alam lahat yun. Yung pangalawa ay alin? Yung final judgment. Bago sa aming pananampalataya kailan ito, yun pa yun sa katapusan ng daigdig. Bagamat sabi nga po natin, pag sinabi natin katapusan ng daigdig, ay napakalayo na rin yun. Pero sabi nga po natin, sa mga panahon na yun, ang mahalaga yun ay magkaroon ng kaganapan ng ipinahayag sa atin. Walang matatago na di malalanta. Malalaman ng tao. Pero ano yung mahalaga rito ay pinapaalala sa atin na yung mabubuting gawa, hindi mo kinakailangan i-announce kasi malalaman yan. Yung mga masasamang gawa, kahit itago mo yan, darating ang panahon na maunawaan din yan. At sigurado, yung mga maling ginawa ay kahit na walang nakakaalam yan, alam yan ang Diyos. At parusahan ko niya, hindi ka makakatakas sa kaakibat na pagbibigay ng hinihingi ng katarungan. Kasi pagkaakala ng iba, kapag walang nakakaalam, hindi ka mabibigyan ng katarungan. Alamin ng Diyos. Kaya ito yung panyaya na ipinahayag ni Jesus na patuloy tayong kumibos sangayon sa panyaya na ipinapahayag ng buong may kapal. Hindi lamang sapagkat para malaman ng tao, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay hindi nakabase sa kaalaman ng tao. Pangalawa ay bahagi yun ay pinamamanig sa atin ng buong may kapal. Yung panukat na ginamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. So, anong klase ng panukat mayroon tayo? Kaya nga yung panyaya na ipinahayag na Jesus ay kung tutusin nakabase sa panukat na ginamit din niya. Ano yung panukat na ginagamit ng Diyos? Ay love and mercy, pag-ibig at awa. Bahagi yun. Sapagkat pagkakataon na makita natin na kapag ang pamamaraan ng pagkilos natin ay sa pamamagitan ng galit
pahirapan rin natin yung ating sarili. Kaya ngayong pamamaraan ng Diyos, pagamat may hirapan, sinabi natin pamamaraan ng Diyos na kakaiba sa pamamaraan ng tao. Pero yun naman yung gamitin din natin, tingin natin na ang buhay natin, kung tusin ay aling buhay ng alin, na nais natin tumulan sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nga tawag natin ay pamamaraan ng buhay, way of life. Kaninong pamamaraan ng buhay na nais natin tularan, yung pamamaraan ng buhay na Jesus. At yun ang basihan natin. Yun nawa yung sanayin natin sa ating sarili. Sapagkat bahagi ito, no? Na sabi nga natin, bakit dumiliit yung ating mundo? Kasi kuminsan tayo rin ang may kagagawa. Yung kasi kuminsan yung panukat na ginagamit natin eh. Bakit naging maluwag ang buhay natin? Siguro malaking bahagi na kung saan yan eh. Tumutugon tayo sa panawagan ng pinagamanig ng poong may kapal. Lalong-lalo na alin, na sana po yung isang panukat na bigyan natin ng pansin niya alin, ay manatili sa grasya ng Diyos. Iwasan ang nagdudulot ng kasalanan na nagbibigay sa atin ng kapahamakan. Kaya yung patuloy na paanyaya ng Diyos natin, mamuhay sa grasya ng Diyos. At maliwanag ko yun, na yun ang pamantayan na nais ng buong may kapal, na makamit natin at higit natin pakinabangan ang kanyang